Yon. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Oy, So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi Naku po siya po. nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya Nako. nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Ano daw? Si Zaldico daw mismo ang nagsabi na hindi siya nakakulong. Nako, napaka-importanting impormasyon nito. Pasabog ito Matinding pasabog ito. Spokes Hindi kasi siya naman talaga makakapag-confirm. Wala nang iba. Kundi si Zaldico mismo makakapagsabi, ako ba nakulong o hindi? Wala nang iba makakapagsabi niya kung hindi siya. Tama, mali? O na, sinasabi na ni Spokes. Siya mismo ang nagsabi. Si Zaldico ang nagsabing hindi daw siya nahuli o nakakulong. Sino ang paniniwalaan natin? Si Marcos? Na hindi naman siya yung ikinulong? Hindi naman siya yung hinuli? O yung mismong taong pinaparatangan na nahuli o nakulong? Ay, kayo nang balang umusga. Kung sinong sinungaling sa kanila. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly. Tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ang kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako isasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero So, sa nasunog. aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad. Hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetina si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas nang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero, nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalap na impormasyon naman ng isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya. No? Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional,
kung bakit nagpakalat na ganyan ng fake news ang presidente mismo pa. Naku, presidente si Auntie Claire mismo. naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi na lang binayaan kay Auntie Claire? Nung Oo una, nga, akala ko para- atat na atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. No? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita, no? So ang buong akala ko, atat na atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi, siguro para pabaliktarin o di naman kaya para gurgurin. Pero ngayon, meron kasi mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin, no? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang Nako! nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron ng mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari, no? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories, no, na alam natin nasa Taiwan yan, no. Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na Naku. panggera, no. So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila yung mga ammunition at yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba, at ngayon nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas yan. Sa akin, yan po ay napakalaking paglabag sa ating salikugang batas. Sa panahon na may gera, hindi po ibig sabihin na palibasa hindi tinatawag na military base ay hindi yan military base. Ang definisyon sa batas sa umiira pag mayroong digmaan, international humanitarian law, sa isang military object ay, I will quote, no, by its very nature, object or purpose contributes to the war effort. So, maski yan po ay gagamitin lamang para sa microchips ng mga missiles ng mga Amerikano, yan po contributes to the war effort, and that means it forms part and parcel of the war itself. No? Kaya nga po sinasabi ko na baka linilihis lang ang issue dahil itong issue nitong dapat pag-usapan. Bakit pumapayag tayo ng ating teritoryo ay talagang gagamitin para isulong ang gera ng Amerika sa Iran? Gayong pinagbabawal ito ng saligang batas dahil sabi natin, we renounce war as an instrument of our foreign policy, at ang presensya ng mga military bases na dayuhan ay dapat sang-ayon sa tratado, ratifikado ng Senado, at kung kinakailangan, kunin ang pagpayag ng Sambayan ng Pilipino. Opo, balikan ko lang po yung So parang sinasabi ni Attorney Roque dito, isa diversion na naman ito. Dahil meron daw pinirmahan si Marcos di umano na isang kasunduan sa Amerika na maaaring gamitin ng base natin para dito sa gera nagaganap. At dahil daw di umano, sabi ni Attorney Roque, para hindi masyado mapansin ito, ginamit ho itong issue na kay Zaldico para may mailabas na iba. Alam mo, sa totoo lang ito yung isang bagay na nagiging pattern na ho dito kay BBM. Sa gobyerno ni BBM. Pattern na ho ito. O yung kita mo nga yung yung ultimong issue ng korupsyon, dahil nga maraming naghahanap ng maikukulong. Ngayon, kinasuhan na si Chis Escudero, di ba? At saka Kuno. Kuno, Ibig sabihin, ang talagang balita natin, ang ipupush lang si Chis Escudero, hindi si Romualdez. Pero siyempre, hindi naman maganda kung ang kakasuhan lang ay si Chis Escudero, di ba? Kasi he is perceived as a minority. Ibig sabihin, wala siya sa kampo ng mga Marcos at nasa kampo siya ng mga kasama niya, mga Duterte. Kaya, siya talaga ang pinupuntirya, isinama lang kunwari si Romualdez. Pero ang balita natin, si Romualdez agad-agad na hindi mahahanapan ng probable cause o probability of conviction, at si Chis Escudero lang ang maididiin. Ganyan si si Bongbong Marcos gumawa ng diversion. Mahilig siya sa diversion. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Etong si Bongbong Marcos ang hilig sa diversion. 'Di ba? Ito na isa to.
Isa ito sa diversion niya para doon sa alleged na pinirmahan daw, di umano, sabi ni Roque, na kasunduan sa Amerika na payagang gamitin ang mga EDCA sites para sa gera ng Amerika. Naku po, patay tayo dyan. Ito napakalungkot na kung iisipin mo, napakalungkot nitong ganitong klaseng pangyayari dahil alam mo na, tayo po ay bayan sana na independent pero tila hindi tayo independent dahil sa mga pangyayaring ginagawa ni Marcos, di ba? Pero wala tayong choice eh. Ay, binoto nyo yan eh. Di ba? Tuloy natin. Naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Ang sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Yun. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Zaldi bilang mastermind ng flood control. Yun. Paano Tama. paniniwala ng proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Yun. Tama That po is a perfect, paano? Kung ang nag-aakusa mismo, ang nanghuli sa nang-aakusa ay yung inaakusahan. Yeah. yan, no? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya kay Zaldico, si Zaldico tumato yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control projects, no? At tama naman si Leandro Leviste, no? Sino ka para mag-akusa samantalang ikaw nga yung naakusahan na ikaw ang mastermind, no? Ang nakakalungkot yun na nga, no? Bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero napakadami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines na yan. Opo. So, ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin ng Palasyo ng Malacanang kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Yung tanong mo naman na Admar, si Admar din no? Pananagutin daw ba ng palasyo yung presidente? Yan ang gusto ko sa'yo, Admar. Idol talaga kita eh. Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung tagapagpatupad ng batas, pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? No? Pero Wala, sa akin, nga. Ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetene at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Opo. At after nito kung mapapatunayan ano kaya ang magiging nito attorney kasi for sure sasabihin nila meron yan silang mga i-insist actually doon kanina sa balita naghahanda na rin yung PNP raw sa pag papauwi dito and hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong kumpirmasyon mismo para more on sa side ng gobyerno ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali na aresto po, ganito po ba na parang sa side lang yan natin, wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at tsaka yung sa mismong sa bansa kung saan ito na nahuli, unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office. No? So baliktad. Ang dapat, ang Czech government mismo ang magbibigay abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico dahil obligasyon na yan sang-ayon sa tratado ng consular relations. Bakit di nagbibigay? Pero ito, wala nang sinasabing ganun ang Czech government. Bakit? Patunay talaga na fake news sila. Dahil talagang ma-aresto, obligasyon pa nga yan ng Czech government.
Marcos! Paano yan? Paano nyo lulusutan ito? Fake news nyo. So, ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng konfirmasyon, it could only mean kasi humingi ng asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso dyan sa Czech Republic, kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siya humingi ng asylum. Pero Nako. ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas na inarestong isang Filipino national kung totoo ito. Opo, Yun. pero parang wala pa yatang pagre-retract doon sa mga unang pahayag attorney ang ating gobyerno po which is parang katakataka ba? Well, hindi kataka-taka, nakakahiya. Kasi presidente pa yung nagkakalat ng fake news. Kakaya! So at least alam ng Pilipino ngayon na wag magtitiwala sa kahit anong sinasabi ni Bongbong Marcos. In fact, wala wag naman din sila talaga magtitiwala naniniwala sa na dyan hindi sinasabi ni Bongbong Marcos dahil minsan hindi naman yan umamin na siya'y bangag. Ay, nako. Hindi nga niya sinasagot ang katanungan kung totoo ito hindi. Ang latest Ay, tama ka and only dyan. thing na sinabi niya, I don't even have to reply to that. Diba? So, bakit yung paniniwalaan ng ganyang presidente? Opo, attorney, si MJ po ito. Natumpok mo. Ayun. Natumpok nyo, sir. Ayan, malinaw na malinaw, ha. Ang proof na napag-alaman daw mismo ni Roque sa mga pulis ng Czech Republic at saka mismong kay Zaldico daw. Okay, hindi lang naitanong kung nakakausap niya ba si Zaldico. Kaya nga alam mo, kasi ito, tama din yung punto ng ating mga kapatid na host dyan sa SMNI na di ba dapat man lang yung DFA magbigay ng official statement. Kasi hindi nagbibigay ng official statement yung yung DFA. Bakit? 'Di ba sila yung kaya nga Department of Foreign Affairs eh. Sila yung kausap ng bansa na yun. So dapat kung talagang tunay na official na merong nangyaring ganyan, dapat silang nagbibigay ng statement at sinasabi na oo, totoo ito, may nangyari nga talaga. 'Di ba? Kaya lang bakit di siya nagbibigay? Anong meron? Hindi, yan yung isang bagay na kinakatakahan ng karamihan ng mga tao. Bakit ngayon, hanggang ngayon, walang video, walang picture, wala lahat. Ika nga ba? Di ba? Bakit? Ano bang meron? Anong nangyayari? Bakit hindi nagbibigay ang Czech Republic ng statement at hindi rin ito nagbibigay din ang ating embahada dito sa Czech Republic o di kaya yung embahada ng Czech Republic sa ating bansa. Lalo na ito ay isang malaking national issue. At ang DFA naman, wala ring official statement. Puro mga politiko lang. Si Marcos, si John Vic, yung mga bida-bida. Di ba? Yan naman yung mga nagbibigay lamang ng statement eh. Bakit ganun? Anong meron? Yan ang dapat nating alamin. Bakit tila tahimik ang official na channel? Anong meron at bakit gayaan? Yun ang problema ngayon dito mga kababayan. So, antayin natin, antambayanan natin yung mga pangyayari dahil marami na nagsasabi na talagang fake news ito. Okay? Ako again, basta magmatsyag tayo. Ako, ito lang ang punto ko. Huwag tayo maniniwala basta si Marcos na nagsalita. Mga 99% para bagang 24 karat. Peke pag si Marcos na nagsalita. Wala naman po kasi talagang alam yung mama na yan. Walang alam na gawin yan. Diba? Sabi nga mismo ng atin niya, lulong yan eh. Paanong isang lulong, sabi ng atin niya, hindi ako, paanong isang lulong makakasalita ng tama at diretsyo, lulong nga.
Sigurado, kayo alam niyo yan, may mga kapitbahay kayong lulong. Kausapin ninyo, tingnan ninyo kung makakuha kayo makapulot kayo ng direct answer. Hindi, magulong kausap yung mga yan. Lulong nga di ba? Tama, mali. Ngayon, tingnan natin. Wag naman tayo masyado mapanghusga, Banat Bay. Masyado ka naman mapanghusga. Eto, ano yung pumipiyok-piyok ako May magandang, ito. Meron akong, etong mga idol natin sa, ito. Pakita ko lang. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya, wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo. Labas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa Ulitin natin. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya, wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo ay ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa lang na hindi to totoo ito, ang laking kahihiyan sa Pangulo niya. Ang laking kahihiyan nito. Diba? Ito nga, kaya makikita mo rito talagang yung istorya talagang Paano? makikita, alam mo yung yung salitang minamasahe yung istorya. Yun Nako, ayan. Pagbabalik ni Saldico sa Ito talaga si Boss Benny, Basta masahe, kabisadong kabisado, Boss Benny, Basta usapang masahiyan, talagang kabisado mo, Ano ba ibig sabihin niya minamasahe? Pilipinas, posibleng abutin ng ilang buwan. Kita mo na. Diba? Oh. Meron ng ganitong storya. Si Diba? Secretary John Vic Remulla naman sabi, 1 hanggang 3 linggo. Oo. Nako. Diba? Ito. Basahin natin itong Sige, balita sige. to. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na maaaring abutin ng ilang buwan bago maibigay sa mga otoridad ng Pilipinas si Saldico. Ito ay kung lalabanan ng dating kongresista ang deportation at humiling ng asylum sa Czech Republic. Sinabi rin nila na nakadepende ang bilis ng pagbabalik kay Ko sa Pilipinas sa diplomatikong negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pat walaan nilang extradition treaty ang Manila at Prague. Kita mo na. Nako. Diba? Wala pala tayong tratado doon, Sa ilalim tama ng na. batas ng Czech Republic, dapat maglabas ng desisyon ang pulisya doon tungkol sa administrative deportation sa loob lamang ng 7 araw mula sa pagsisimula ng proceedings. Dapat naman maihain ang apela sa loob ng 5 araw. Kailangan Nako. maipatupad ang deportation sa loob ng 7 hanggang 60 araw matapos ilabas ng Czech Police ang desisyon nito. Yan. Nako. Yun ang pala ang proseso. Yun ang legal process sa kanila. Pero, again, ang mabigat dyan, wala tayong extradition treaty. Paano kung Yan. meron na siyang pasaporte sapagkat kinumpirma na siya ay mamamayan ng Portugal? Portugal. Paano Diba? kung ang gamit niyang pasaporte ay pasaporte ng Portugal? Yun na nga. Pero, again, wala namang resibo yung usapang yan. Oho. Di ba? Wala tayong nakitang kopya niyan. Well, kung talaga namang siya citizen na ng Portugal, napakabilis naman na hingan ng kopya ang Portugal ng Pilipinas tungkol dyan sa kanyang bagong pasaporte, di ba? Totoo. Tsaka yung mga counterpart ng Department of Foreign Affairs, check yun. Ako, ay wala. May kopya sila niyan. Sa isang bansa na kagaya natin, lalo ngayon, ang teknolohiya, Yeah. Kuya Benny, picture lang. Message mo, segundo, makakarating yung picture. Oo nga, kaya Katibayan nga mo lang. i-analyze kung sino siya. Yun na nga. Sa pamamagitan ng AI ngayon, sasabihin sa'yo, ito, totoo, etc. Nako. Ayan, napakaganda ng sinasabi dito. Bakit, ano ibig sabihin ng minamasahe? Minamasahe yung parabagang, napahamak sila doon sa sinabi ni Marcos. Ngayon, sinusubukan nila masahihin by saying na aabutin pa ng how many months, how many, di ba? Ang problema, wala ngang extracurricular club. Hindi. Extradition treaty tayo with them. So, mukhang wala talagang mangyayari dito. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, noong una pa lang na lumabas tong balita na to, okay na ako dyan. Okay na ako na dyan na lang makulong. Sana makulong talaga. Pero as far as what's happening now, sabi nga ni Roque, hindi, malabo ito. Malabo itong fake news ito.
So, abangan natin kung ano pa mga susunod na mangyayari. Pero ito ang sure ko. Alam ko na talagang nakapokus itong mga senador at itong mga congressman sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun ang sigurado tayo. Kaya nga mga kababayan, medyo dito nakakabuwisito talaga eh. Kasi, ewan ko, sa dami-dami ng problema natin, itong walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan ninyo ha, ito yung ebidensya nila. Hindi, kayo na po humusga. Kung ito bang ebidensyang ito ay sapat para sabihin mong merong probable cause, tingnan nyo ha. Ipusin po ninyo yung document showing na indeed may records po. Tama po ba? Pwede po pa-explain ano po yung laman po ng dokumento sinend po ninyo sa amin? Well, nakakuha po tayo ng LTO report, no? Nung pong mga listahan ng mga motor vehicles na pag-aari po ni Mr. Madriaga at ng kanya pong mga anak. No? So, mahaba po yung listahan. Marami po siyang pag-aari. Pero karamihan at I think lahat no, ng mga binanggit pong mga pag-aari at binili ni Mr. Madriaga na nakalagay po sa kanya pong affidavit ay nandun po sa listahan po na yon na nakuha po natin mula sa LTO na nasa ilalim po ng pangalan ni Mr. Madriaga at ng kanya pong anak. So, yung pong dalawang Ducati na binanggit sa affidavit, yung pong dalawang Harley Davidson na binanggit po sa affidavit, yung pong ilang mga Yamaha at Kawasaki po ng mga motor ay nandun din po sa listahan po ng LTO. At panghuli, yung pong blue na FJ Cruiser na supposedly ginamit daw po para mag-deliver po ng mga pera mula po sa confidential funds ay nakalista rin po dito po sa LTO list ng pag-aari po ni Mr. Madriaga. Ano po maging implication po nito dun sa ongoing na impeachment proceedings sa Justice Committee ng House? Well, relevant po itong listahan po na ito para ipakita na may mga bahagi ng kanya pong affidavit na pwede pong makorroborate at nakabatay po sa katotohanan. And ito po yung listahan po na ito ng pong mga sasakyan. No? So, syempre, ibang bagay pa kung yung pong pera na ginamit sa pagbili nito pong mga motor at sasakyan po na ito ay galing po kay former President Rodrigo Duterte. So, iba pa hong pagpapatunay yung kailangan po rito. Pero yung... Nakikita ninyo yung sinasabi nitong Koki na to? Ha? Sinasabi niya, nakakita daw siya ng yung sinasabing ibinigay daw ni Pangulong Duterteng mga motor na nasa pangalan ni Madriaga, nakakita daw siya sa LTO ng ORCR na nasa pangalan ni Madriaga. Yun daw ay para bagang sapat na. O there is a truth doon sa affidavit. How can you say na there is a truth doon sa affidavit by just seeing na merong ORCR na nasa pangalan ni Madriaga? Paano naging makatotohanan yun? Alam mo yun, ganyan ka ba katanga? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako ha. Ganyan ka na ba talaga katanga? Mr. Pangalan nito, si Representative Ridon. Only because there is a ORCR of the motorcycle from the LTO, totoo na yung laman ng affidavit. Can you say, dahil ako meron akong BM na motor, ibig bang sabihin nun dahil mahilig din si Pangulong Duterte sa motor, ibinigay niya sa akin yun? Kahit nasa pangalan ko yung motor? Kung wari may makita kang ORCR ng motor na yun at makita mo, uy, bakit siya may motor na na BMW? Siguro binigay yan ni Pangulong Duterte, no? Kasi mahilig si Duterte sa motor eh. So yun na kagad ay isang ebidensya? How stupid is that? Hindi, di ba? Anong klaseng katangahan po yun, ladies and gentlemen? Anong klaseng katangahan yung ganong klaseng logic? May ORCR siya. Ibig sabihin nun,
Totoo nga, yung sinabi niya na binigay sa kanya ni Duterte yung motor. Wow! Wow talaga. Di ba? Eto, sabi ko nga, ibang level ng utak nito ni Ridon, ha? Pambihira. Ano yan? Tawag dito? Unique yan, yung mga ganyang klaseng utak. Unique yan. Yeah? That is a unique perspective. Yeah. Ang lupit nun. Dahil lang dun. Tuloy. Fact ng ownership nito po mga binabanggit po ng mga sasakyan at mga motor ay confirmed po mismo ng Land Transportation Office. No? So, ibig sabihin, while it might be correct na siyempre there are various inconsistencies in the affidavit and in the testimony of Mr. Madiaga, there are also truths, no? Doon sa kanya pong mga binabanggit, no? So, this is comparable, for example, to the testimonies po of yung pong mga whistleblowers po ng flood control scandal, no? So, they might be a bit incredible, for example, on questions relating to their casino habit, no? Pero with the questions relating to their involvement in yung pong flood control corruption, tingin ko that much is very credible. So, I think that is how the committee will look at these types of information contained within the affidavit. Apo. Kung meron kasi may opinion ng isang lawyer, no, na sinabi over the media today na possible daw na maging state witness si Ramil Madriaga kung sakaling makasuhan ng graft si Vice President Sara Duterte. Do you share the same opinion po? Tama naman po 'yon, no? Kasi syempre, I don't think si Mr. Madiaga will be the most guilty kung ang trabaho lang naman po niya ay naging bahagi, no, dito po sa transport po of Grabe, no? dito po sa Kita niya. Kita din niya. Tila pinalulutang na nila. Pinalulutang na nila yung idea na state witness si Madriaga. Ano nakasunod yan? Palalayain na si Madriaga. Which is, according to Madriaga himself, sinabi niya yan nung kinukumbinsi niya yung isang opisyal ni Vice President Sara Duterte na bumaligtad ka na kasi yun ang pangako na state witness para mapawalang sala. Siya mismo kinonfirm niya na yan. Ngayon, pinalulutang na nila yung idea. So, ikaw, halimbawa, there is no other way. Remember, para lang sa kaalaman ninyo, si Madriaga convicted na ito sa RTC. Na-convict siya of kidnapping sa RTC. At alam nyo kung ano yung kanyang hatol? Kamatayan. Ngunit, nabaligtad nung umabot sa Supreme Court. So, napalaya sila. Swerte niya. Okay? After conviction, napalaya siya sa Supreme Court. Ngunit, may pangalawa siyang kaso uli. Same. Kidnapping uli. Ngayon, dinidinig uli yung kidnapping issue na yan. Eto, kaya nga ho siya nakakulong ngayon eh. So, kung ikaw ay may kinakaharap ka, at the same time, pwede nang gamitin sa korte yung former conviction mo, ibig sabihin, meron ka talagang record na ika nga. Ang lakas na ng ebidensya para ikaw ay tuluyan ng makulong. At dire-diretso na sa kulungan. Kung ikaw inofera ng, oy, gusto mo bang hindi makulong? Eto ang kwento, script mo. Kunwari ikaw nasabihan ng ganun. Siguro kahit pagpatay kay Rizal, ituturo mo sa iba eh. Ituturo mo kay BP Sara Duterte kung pwede lang eh. Kasi nga, again, nandun ka na sa pangalawa eh. Pangalawang kaso mo na yan. Doon sa pangalawa, mukhang sabi nga yung una, mapapatawad pa. Yung pangalawa, dili na. Di ba? So, pangalawa mo ng kidnapping kaso to. O case. So, ibig sabihin, naku po, mukhang talagang delicates ka pagdating sa kidnapping issue. So, ano ibig ko lang sabihin, mga kababayan? There is a possibility na kaya niya talaga ginagawa itong pagsisinungaling against BP Sara Duterte because of
his cases, which is, ayan na nga, pinalulutang na. Yeah, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto'y dapat talagang bantayan natin dahil, naku po, dalawang purpose nila dito eh. Una, ito'y diversion doon sa mga issue ng flood control. Remember, kasi sinasabi nung iba talagang wala na nangyari doon sa flood control. Ang init-init na issue, tila wala na nangyari. Kaya nga ngayon, atat na atat dito kay Zaldico, mukhang kesa na nakatulong, nasunog sila. Di ba? So, eto na naman, balik na naman tayo doon sa impeachment. O kung hindi kaya ituturo na naman, di ba? Sila Chis Escudero. Kasi yan ang nila eh. Kaya nga di ba si Revilla, kita nyo ngayon ang nangyayari sa kaso ni Revilla? Wala. Nga. Bakit? Ultimong yung mga involved, walang kaalaman. Nagulat sila, bakit kasali si Revilla sa usapan? Wala silang direktang alam na idiniliver kay Revilla. Isang tao lang ang nagsasabi na si Revilla ay sangkot. Sino yon? Si Yusek Bernardo. Na gusto maging state witness din. Kita mo na, parehong-pareho. Parehong-pareho ang pattern. Basta gusto maging state witness, ituturo kahit sino. Katulad nung ginagawa ni Madriaga. Kaya nga hindi ko maintindihan, bakit tayo naniniwala sa mga kriminal? Di ba? Bakit tayo naniniwala sa mga gunggong? Ito isang malaking katarantaduhan, mga kababayan. Magtuturo ka lang, okay na. Ang hindi ko maintindihan, bakit yung credibility hindi na tinitignan? Kaya mga kababayan, sa gitna ng samut-saring balita na magkakasalungat, na pahayag, isang bagay lang ang malinaw. May mga taong gustong lituhin ang publiko para hindi natin mabuo ang totoong larawan. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayong papadala agad-agad sa unang narinig. Ingat tayo dahil alam nyo naman, usong-usong fake news na nanggagaling pa mismo sa Malacanang. Mas mabuti pa rin suriin, himayin at alamin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo at sino posibleng nagtatago ng katotohanan. Kung gusto ninyong mas mabusisi pa natin ang talakaying issue na ito, nako po, maganda mag-subscribe na kayo kasi daming nanonood na hindi pa subscribe, mga kalahati. Iba pang maiinit na usapan, ating pong pag-uusapan dito. Huwag kakalimutan, i-share, i-like, subscribe, at kung gusto nyo supportan financially si Banat Bay, pwede rin kayo magpa-member. Diba? Yung membership dyan. Yung subscribe, like, share, wala akong bayad dyan. Yung membership, meron po yung para bagang regular ninyong sinusuportahan monthly si Banat Bay. Kung gusto lamang ninyo, walang pilitan. Diba? I-comment ninyo sa baba ang inyong opinion. Sa tingin ninyo, kung ito ba'y fake news o ito'y totoo, yung sinasabi ni Marcos na nahuli si Zaldico, o may mas malalim pang kwento sa likod. Gusto ko marinig, gusto ko mabasa ang inyong mga saloobin. Dahil dito sa Banat Bay, importante ang inyong tinig. Hanggang sa susunod na video natin, mga kababayan, dahil tagi yung tatandaan, si Banat Bay, pag tama, pinapalakpakan, pero pag mali, binabanatan. Maraming salamat po.